Pagkagulat at panlalaki ng mga mata na lamang noon ng mag-asawa. Yun ang naging reaksyon nila sa sinabing yun ni Mang Arnel. Ngunit ganun pa man ay pumasok na sila noon sa kanilang bakuran at sabik na sabik ang dalawa na yakapin si Nuriel. Lumuluha pa noon si Hazel at mangilid-ngilid naman ang mga luha ni Atan sa kanyang mga mata. Pagpasok ng buong pamilya sa bahay, habang namamahinga na noon ang mag-asawa, ay nagpatuloy pa rin naman ang pag-uusap ng pamilya tungkol sa mga nangyari sa nakalipas na 1 taon na parang ilang araw lang naman nila Atan sa isla ng Firuma. At sa kwento ni Mang Arnel, totoo na higit 1 taon na palang nawawala si Hazel at Atan sa baryo. At ang katibayan nga ay ang laki ni Nuriel na hindi na maipagkakaila ng mag-asawa dahil sa malaki na nga ang pinag-iba at laki ni Nuriel mula nung iniwan nila ito. Para silang ng ibang bansa sa tagal. Doon ay naluhan naman si Hazel dahil nga sa di niya nagabayan ang kanyang anak sa paglaki nito sa mahigit 1 taon. Bilang ina ay parang katumbas na kasi yun ng buong buhay. Ikaw ba naman, yung mga araw sana na pinapadede mo ang iyong anak habang kalong ito sa iyong bisig, lumipas na ang panahon na yon para kay Hazel. Dahil 8 buwan nung iniwan nila si Nuriel, idagdag pa natin yung 1 taon na nawala sila. So matutal, lapit ng mag-2 taon si Nuriel ng mga panahong ito. Hinakap na lang ni Atan noon ang kanyang asawa bilang pagdamay sa kalungkutan na nadarama nito dahil sa panahon na nawala kay Hazel bilang isang ina. At ganun din kay Atan bilang isang ama. Pero sa mga sandaling yun, nangingibabaw naman noon ang pagtataka ni Atan sa mga nangyari at maraming namuong mga katanungan sa kanyang kaisipan. Sumapit na naman ang gabi ng araw na yon at parang wala naman ng bukas para sa mag-asawa noon sa mga oras na pakikipaglaro nila kay Nuriel. Dahil nga tuwang-tuwa noon ang magsing-irog dahil sa may mga salitang nabibigkas na noon si Nuriel na mas labis pang ikinatuwa ng mag-asawa. Hanggang sa mapagod na si Nuriel at nakatulog na ang bata kasama si Denden sa pagpapahinga naman noon ng mag-asawa sa kanilang silid kasama ang 2 bata na nasa papag. Sa lapag na lang noon nahiga ang mag-asawa. Naglatag na lang sila ng banig doon. Mahal, mukhang di pa tapos ang mga suliranin natin. Mukhang dahil sa mga kaalaman o mga kapangyarihan na may tangan tayo, di na mawawala sa buhay natin ang mga kababalaghan pa na mangyayari. Ay, bukas, mahal, aalis ako. Pupunta ako sa lugar nila Apo Iraya. May mga katanungan lang ako sa aking kaisipan na nais kong liwanagin. At alam kong may nalalaman dito si Apo Iraya eh. Sa mga sinabing yun ni Atan kay Hazel ay pinayagan naman nito si Atan na pumaroon kina Apo Iraya. Para saan ba naman na nakasama na nila Hazel yun sa naganap na digmaan sa isla ng Firuma, kaya tiwala siya na hindi naman mapapahamak si Atan sa pagpunta niya doon. At sinabi naman ni Atan pa na pag-uwi niya, kung masagot man o hindi ang mga katanungan niya, ay magpapatuloy na ulit ito sa pagsasaka kasama si Mang Arnel. Dahil kailangan na niyang kumayod. Lumalaki na si Nuriel eh. Nang kinaumagahan, maagang nagising ang buong pamilya. Maaga rin silang nag-agahan at sa hapagkainan ay ipinabatid na rin ni Atan sa kanyang biyanan na aalis muna siya sa araw na yun upang puntahan ang lugar ng tribo ng Alangan. Abe,
Kararating nyo lang ah. Aalis ka na naman Atan. Mabilis lang naman ako, Tay. Hanggang bukas din siguro ay makakabalik din ako. May mga bagay lang akong dapat tapusin. Siya, ano pa nga bang magagawa ko anak? Kung pumayag na yung asawa mo, di sige. Ay, nga pala, anak. Naalala mo ba yung nasabi mo dati kay Don Pording? Tungkol sa gusto mong makapag-aral ng agrikultura? O sa pagsasaka ng hayop, gulay at iba pa? May nakausap si Don Pording na mga kaibigan niya. Kung gusto mo raw ay pwede kanyang irekomenda o rekomendahan ng pribadong tagapagturo mismo sa'yo anak. English kasi yung tawag nila eh. Private tutor ba yun? O private tutor ba yung nasabi sa akin ni Don Pording? Ha? Naalala pa yun ni Don Pording? Laking gulat naman ni Atan at halos mapatayo pa ito sa kinauupuan niya sa harap ng mesa. Pribadong magtuturo? Patanong pa na wika niya. Oo, Atan. Ang alam ko, yun bang tuturuan ka na mismo sa ating baryo? Ibig sabihin, aktual na. Mas maganda ba? Yun nga lang, wala kang makukuhang diploma. Dahil sa labas ka na ng universidad na tuturuan. Pero anak, maganda rin naman yun. Dahil kahit papano, kahit nag-aaral ka sa agrikultura, kasama mo pa ang iyong pamilya. Hindi ba? Yung diploma kasi, papel lang naman yun na rekognasyon ng iyong pag-aaral o pagtatapos sa paaralan o universidad. Pero ang totoong kayamanan naman talaga anak yung may kakarga at may dadagdag sa kaalaman mo sa pagsasaka sa iba't ibang aspeto, mga pananim o pag-aalaga ng mga hayop, di ba? Kaya huwag mo nang isipin yung diploma. Pangungumbinsi pa ni Mang Arnel at may dagdag pa na pangangaral na rin sa kanyang manugang. Aba Tay, gusto ko talaga yan. Hayaan mo Tay, pagbalik na pagbalik ko, punta agad tayo kina Don Pording. Pananabik na tugon ni Atan naman sa kanyang biyanan. Nang nagkomento naman si Hazel. Oh, mahal. Kay Don Pording na naman yan ha. Magkikita na naman kayo ni Senyorita. Baka kung ano na naman ang gawin nun. Ha? Mahal, ano ka man? Sa tingin mo ba sa mga pinagdaanan natin, may pagpapalit pa kita? Oo nga naman Hazel. May anak na kayo ni Atan Huwag kang magalala. Ayaw mo ba nun? Matutupad na ang isa sa mga pangarap ng asawa mo, ang makapag-aral ng agrikultura. Paminsan-minsan lang dumarating ang magandang pagkakataon sa buhay. Kaya kailangan mong samantalahin pag dumating. Gaya mo rin anak. Tignan mo, minsan lang dumating si Atan sa lugar natin. Pero di mo na pinakawalan anak. Pagbibiro na naman ni Mang Arnel at kaya ng dati. Tay naman, kung ano-ano na naman lumalabas sa bibig mo Di na naimik noon si Mang Arnel pati si Atan at nagkangitian na lang. Pati nga si Dende ay ngising ng aasar na naman at pati si Nuril noon na kalong-kalong ni Hazel ay tumawa din. Kaya mas lalong natawa na lang ang pamilya sa harap ng hapagkainan. Kaya't pati si Hazel na asar kay Mang Arnel ay napangiti na rin. Matapos ang kwentuhan at tawanan sa harap ng hapagkainan ng pamilya, sa mga ilang sandali ay nagpaalam na si Atan upang puntahan nga ang lugar nila Apo Iraya. Anak, ha? Mahal, ingat ka ha? Magkasunod na salita ng mag-ama para kay Atan. Sige, mahal, Tay. Den, gaya ng dati ha. Bantayan mo si Nuriel. Opo, kuya. Pagkatapos sabihin yun ni Atan, ay hinalikan niya na ng magkasunod ang noo ng kanyang mag-ina at umalis na nga. At si Hazel naman nun ay sumakay na ng kariton kasama si Mang Arnel.
patungo sa bahay na Atan sa bukid na kanilang sinasaka upang ayusin at bisitahin na rin ang bahay nila dahil nga sa 1 taon na itong hindi natitirahan. Pero ayon kay Mang Arnel ay hindi naman niya ito pinabayaan dahil nga sa katabi rin lang ito ng sinasaka nilang lupa. Kapag may oras siya, binibisita rin niya ito at doon na rin kumakain pag ito ay nagbabaon na sa bukid. Si Atan naman noon ay piniling maglakad na lamang. Sa mga ilang oras nga na paglalakad ni Atan ay narating na niya ang bundok na inakyat nila noon ni Timot kung saan ang dating bahay ng mga makalumang kabunan. At nung narating niya ang ilog ay sinundan niya na lamang yun patungo kung saan unang nakaengkwentro nila ang tribo ng Alangan. At ilang sandali pa nga, isang sibat ang tumama sa lupa sa mismong harapan ni Atan. Nang sipat naman ni Atan ang pinanggalingan noon, nakita niya ang isang lalaki na nakatungtong sa isang matayog na puno na sanganon. At yung lalaking yun, may mga puting pinta sa pisngi at bahag lang ang kasuotan nito. Imbis naman na matakot nun si Atan ay napangiti pa ito dahil ibig sabihin ay hindi siya nagkamali ng tinahak na daan. Dahil sa alam niyang isa yung kasamahan ng tribo ng Alangan. At isa pa, kung sakaling saktan siya ng mga yun, kumpas niya lang ng tungkod na dala niya, mababali niya ang segundo ng oras at madidepensahan niya ang kanyang sarili na hindi nakikipagsakitan sa mga yun. Opo, mga kabagis, tama kayo sa narinig nyo. Dala rin ni Atan ang pamanang tungkod ng mga engkanto ni Ingkong Isong. Pero sa pagkakataong yun ay hindi naman kinailangan pang gamitin yun ni Atan. Dahil may biglang lumitaw naman sa matataas na damo na 2 pang miyembro ng Alangan na kilala yun ni Atan. At yun ay ang 2 mandirigma ni Apo Iraya na nakasama ni Atan sa digmaan. Sinenyasan na lang siya ng mga ito na sumunod sa kanila. Sabay pagkausap ng mga ito sa kanilang katribo na nasa tuktok ng puno sa kanilang dialekto, na parang sa pagkakaintindi naman ni Atan ay sinabihan nila ito na hindi siya kalaban kundi isang kaibigan. Sumunod si Atan sa 2 mandirigma at sinuong nila ang isang makitid na daan sa pagitan ng mga talahib at makakapal na matayog na damot halaman. Nang mga ilang sandali pa ang lumipas, sa dulo ng makitid na daan na yun ay nakita ni Atan ang 2 matayog na puno at sa gitna nun ay may isang daan na parang papasok na sa isang baryo. Pero nung makalagpas na sina Atan ng konti sa 2 matayog na puno, papasok nga sa munting baryo, bigla na lang may tumalon mula sa taas nun at bumagsak sa harapan ni Atan. Atan! Andito ka na pala! Buti, nahanap mo ang lugar! Si Timot iyon, sabay bati sa kanya na para bang alam nito na darating si Atan. Ikaw pala, Timot. Paanong... Di pa natatapos magsalita si Atan ay agad na tumugon si Timot. Paano ko nalaman kung darating ka, kamo? Napatangulang si Atan sa tanong ni Timot. Si Apo Iraya, alam niyang darating ka dito. Napanaginipan niya na. Kaso ang alam niya, bukas ka pa eh. Napaaga ka ata. Ganun ba? May nais lang akong malaman sana, Timot eh. Tamang-tama. Nasa tabing ilog ngayon si Apo Iraya at ipinapanatag ang mga bagay-bagay sa kanyang kaisipan. Tara na, sasamaan na kita sa kanya. Ayan na ni Timot kay Atan. Ano, mga kasama? Ako nang bahala kay Atan mula dito, ha? Pupuntahan na namin si Apo Iraya. Tumangulang naman noon kay Timot ang 2 Alangan na siyang sumama kay Atan
nung una, papasok sa baryo ng tribo ng Alangan. Nang marating nila ang ilog na sinabi ni Timot kung saan nandon si Apo Iraya, nakita ni Atan ito na nakaupo sa isang tuktok ng malaking bato sa tabi rin ng ilog. Nakaharap siya doon at nakapikit na parang nagme-meditate. Ganon. Hindi naman na kinailangang kumibunon nila Atan dahil sa bago pa sila makalapit kay Apo Iraya ay naimulat na niya ang kanyang mga mata, sabay lingon sa dalawa at baba na rin nito sa malaking bato. Para bang inaasahan na ni Apo Iraya ang pagdating talaga ni Atan at handa itong makipagtalakayan sa kanya ng mga usapin patungkol sa mga katanungang bumabagabag sa kanya sa nangyaring pag-abante ng taon ng napakabilis. Umupo ang tatlo na magkakaharap sa tabi rin ng ilog na yun sa isang patad na damuhan dahil yun ang itinuro ni Apo Iraya. Bale, dito mga kabagis, sa Tagalog ko na lang sasambitin ang mga sasabihin ni Apo Iraya kay Atan. Kasi mahirap kung kada may isasagot siya kay Atan ay sasabihin ko pang translate yun ni Timot. Pero ang totoo, sa pag-uusap nila, dito ay nasa pagitan nila si Timot bilang tagapagpaliwanag lahat kay Atan. Pag-usapin lang natin ng riktahan si Apo Iraya at Atan para mas maliwanag. At eto nga yun. Umabante tayo ng oras, Apo, at napakalayo. 1 taon na palang nakalipas, mahigit. Ano pong nangyari? Tanong ni Atan. Ang tungkod. Yang hawak mong tungkod, Atan, ay may kinalaman sa oras sa ibang dimensyon. Alam mo naman ang kakayahan niyan, di ba? Nasaksihan mo na ang paggamit ni Apo Iraya dyan. Oo. Pero paano? Nangyari lang naman yun sa isla ng Firum. May nalalaman ho ba kayo kung paano umepekto ang tungkod na to sa mismong oras na tumatakbo dito sa natural na mundo? Alam mo, Atan, mula nung magising mo ang kalatas na si Ingkong Isong na may kinalaman din sa Balaraw, ay nangangahulugan na yon ng paggamit ng kapangyarihan ng tungkod na yan. Wala namang koneksyon ng Balaraw sa tungkod na yan dahil isa yang kayamanan ng mga engkanto na mga lahing dalakit nun kung tawagin. Sa buhay lang ni Ingkong Isong konektado ang Balaraw, kaya nga siya namatay doon. Pero dahil sa gamit naman ni Ingkong Isong ang tungkod, doon na nagkagulo ang lahat. Alam mo ba na sa bawat kumpas ni Ingkong Isong ng kanyang tungkod nung nasa isla pa tayo, ay sumisingil naman yon ng karagdagang oras para sa atin na nando doon sa isla. Kumbaga nagdadagdag yon. Hindi bumilis ang panahon dito sa normal na mundo, Atan, o umabante, kundi tumagal na talaga tayo ng mahigit 1 taon sa isla ng Firum. Sa halos 3 araw lang na nando doon tayo. Dahil sa paggamit ni Ingkong Isong ng kapangyarihan ng tungkod na yan. At hindi lang naman niya ginawa yun ng 1 beses, kundi marami. Pati ikaw ay nagamit mo rin, hindi ba, iho? Sa mga sinabi ni Apo Iraya ay napanganga naman si Atan at napatango na lang ito. Kaya't itunuloy naman ni Apo Iraya ang kanyang pagtalakay patungkol sa kahoy ng mga engkanto. Sa bagay na yan ay wala na tayong magagawa, Atan. Dahil masyadong malalim ang daigdig ng ibang nilalang o kaalaman para mabago pa natin ang kaganapan. Pasalamat na lang tayo, Atan, dahil 1 taon lang ang siningil ng kapangyarihan ng tungkod sa panahon natin. At isa pa, nagwagi naman tayo. Ang ipinangangamba ko ngayon ay ang epekto ng pagbabago ng isla
at ang epekto nito sa dimensyon ng kababalaghan at normal dahil nga sa tungkod din. Bakit naman ho, Apo? Nakita ko sa mga sumunod kong panaginip, Nathaniel, ang pagkalat ng ibang lahi ng aswang dahil sa pag-iiba ng panahon o oras. Sa nakikita ko ay nabulabog pa natin sila sa nagawa nating yun. Marami pa rin ang buhay atan na mga aswang ang nagnanais na makuha ang palaraw. At sa tingin ko, naitapon sila sa isang lugar kung saan nanggaling ang tungkod na yan. Ngayon atan, kung magagawa nilang makalabas sa lugar ng mga engkanto, tiyak na malaking gulo ang muli mong kakaharapin. Pagkatapos masalita yon ni Apo Iraya ay napatayo na ito. Nalaman ko sa mga mata mo atan na kontento ka na sa mga paliwanag ko at malalaman na lang natin ang ilan pang mga kasagutan sa mga susunod na magganap. Oo, Apo. Salamat po. Habang sumasagot naman si Atan ng ganun ay tumayo na rin ito kasabay ni Timot. Pero biglang nag-iba ang tingin ni Atan kay Apo Iraya nang napalingon ito sa kabila ng ilog. May naramdaman din si Atan sa paglingon ni Apo Iraya. Tsaka lang nakumpirma ni Atan ang kanyang kakaibang nararamdaman na may mga nilalang sa paligid nila na alam niyang iba sa uri nila. Parang mga engkanto ang presensya ng mga yon. Pero malakas, hindi lang basta-basta ganun. Nandito na rin pala sila, Nathaniel. Nararamdaman nila ang bagsik ng enerhiya ng tungkod na dala mo. Ha? Sinong sila, Apo? Sagot na tanong ni Atan. Sabay lingon sa kabila ng ilog at doon niya nakita ang 4 na matatangkad na nilalang na patulis ang tenga. Kulay abo ang bahagi ng kanilang mga mata na dapat sana ay itim kung ikukumpara sa normal na tao. At parang sa pusa ang estilo ng paggalaw noon. Yun bang parang napakatulis tumingin ang mga yon. Ang mga damit nito ay elegante kung tignan, ngunit para lamang yun mga kortina na nakapulupot sa kanilang katawan. Ngunit makinang na klase ang tela o pagkakagawa. At kulay pilak naman iyon na parang umaayon pa sa kulay ng kanilang mga mata. Nakapaalang sila at yung kutis nila ay talagang malaporsilana na maputi. May pangil din sila, ngunit 2 lamang. Pansin din nila Atan na para rin sa normal na tao. Mas malaking tignan nga lang, kasi nga malalaking nilalang Napahigpit ng kapit si Atan sa tungkod noon. Tapos ay bubunutin na ni Atan ang kanyang 13 talim sa kanyang likod. Binalot niya kasi yon sa tela at isinukbit sa bandang likuran niya ng bewang. Pero nagwika si Apo Iraya ng, Atan, mas mabuting wag na tayong lumikha ng gulo sa mga nilalang na ito. Sa tingin ko, walang masamang pakay sa atin ang mga yan. Sa nasabing yun ni Apo Iraya, yung mahigpit na pagkakahawak ni Atan sa puluhan ng balaraw niya sa kanyang likod upang bunutin iyon ay medyo napaluwag at napakalma na lang si Atan at hindi na niya itinuloy ang pagbunot dito. Pero naiirita kasi si Atan dahil nakikipagtitigan lang naman kasi ang mga yun sa kanila ng minuto. Hindi na rin naman nagsasalita nun si Apo Iraya. Nang magsasalita na sana si Atan, bigla namang umabante yung isa doon. Tapos sumunod pa yung 3. Pero di pa rin sila umimik. Dire-diretso lang ang mga yun. Medyo napangangana si Atan at Timot noon dahil malalaglag na ang mga yun sa gilid ng ilog sa kanilang paglalakad paabante at medyo malakas pa ang anod noon.
Ngunit di man lang tinitignan nyo ng 4 na nilalang na parang wala lang sa kanila. Nang makita nila ang paglaglag ng mga nilalang na yun sa ilog ng halos sabay-sabay, nakatayo pa rin ang mga yun ng matikas na nalaglag doon at yung paa nila ay dumampi lang sa ibabaw ng tubig. Doon ay mas lalong namangha si Atan at Timot sa nakita nila. Dahil lumulutang sa ibabaw ng tubig ang mga nilalang na yun na nakatayo. Partida, umaanod pa yung linapagan ng mga paa nila. Pagkatapos nun ay nag-umpisa ng humakbang ang mga nilalang. Naglakad ang mga nilalang na yun sa ibabaw ng tubig ng ilog ng mga nasa 10 dipa rin ang luwang. Napalunok na lang ng laway nun si Timot sa nasaksihan niya dahil maski siya na makalumang gabunan pa ay hindi kayang gawin ang kamanghamanghang bagay na yun. Walang imik naman si Atan at Apo Iraya na hinintay na lang na makatawid ang mga nilalang hanggang sa umabot na nga ang mga ito sa kinatutungtungan nilang lupa. Sa pagtayo ng 4 nilalang, malapit kina Atan. Hanggang sa dibdib lang nila si Atan, yung laki nito. Kaya medyo payuko pa ang ulo ng mga ito na nakipag-usap sa kanila. At sa pagtingin ng mga ito sa tungkod na hawak ni Atan, "Magandang araw, Ginoo. Sa'yo na pala'y pinahawak ni Isong ang kahoy na yan. Hayaan mong magpakilala kami sa'yo, Ginoo. Ako si Ibon at kami ay nabibilang sa uri ng mga engkantong tinatawag na mga maharlikang dalakitnon. Isa ako sa nakakataas sa bayang aming pinagmulan sa kabila ng daigdig na ginagalawan. At nandito kami dahil sa pag-uutos ng aming hari upang tiyakin na ang tungkod ay nasa mabuting kamay pa rin." Direktang paliwanag ni Yvonne. "Magandang araw din sa inyo. Hari, Dalakitnon. Pasensya na pero wala po akong masyadong ideya dito sa tungkod na sinasabi nyo. Babawiin nyo na ba to?" Nagkatinginan naman ang mga Dalakitnon sa tanong ni Atan. "Maaari mo ba akong hayaan magkwento, Ginoo, para masagot ang iyong katanungan?" Sige, Ginoo." Maiksing tugon ni Atan. Nagsimula namang magkwento ang Dalakitnon na si Yvonne. "May isang bata noon sa aming kaharian na maligalig. Malikot ang kanyang kaisipan at pagkagiliw sa mga bagay-bagay na nais niyang matuklasan. At ang batang ito ay anak ng pinaglilingkuran naming hari noon. At dahil nga sa pagkamaligalig ng batang to, o sa makatuwid ay ang aming prinsipe, ay napunta ito sa isang isla na kung tawagin ay Talim o Firum para sa mga tao. At doon niya nakilala ang matandang si Isong. Naging magkaibigan ang dalawang ito sa mahabang panahon dahil sa itinuring na rin na parang anak ni Isong ang prinsipe. Dahil naman sa kabaitan ng aming prinsipe ay ibinigay nito ang tungkod na yan kay Isong bilang regalo. Pero lingid sa kaalaman ni Isong, narigalo din niya ng isang tagapaglilok ng sandata sa aming bayan at inirigalo din yan sa aming prinsipe. At dahil naman sa kabataan noon ng aming prinsipe ay hindi pa niya alam ang potensyal at lakas ng tungkod na rinigalo sa kanya. Kaya't wala naman siyang pag-aalinlangan na ibigay yan kay Isong. Ngunit nung nalaman ng aming hari na isang aswang o isang nilalang na may bahid ng sumpa ang kinatatagpong kaibigan ng prinsipe, ay nagalit ito. Lalong-lalo na nung nalaman niya ang pagbibigay nito ng makapangyarihang kahoy na yan sa matanda. Nais noon na bawiin ng hari ang tungkod kay Isong.
ngunit tumutol ang kanyang anak o ang prinsipe. Doon ay pinapili naman siya ng kanyang amang hari na mapagbibigyan siya sa kanyang kahilingan. Ngunit ang kapalit noon ay di na siya muling tatawid sa isla ng Talim upang makipagkita kay matandang Isong. Mas pinili na lamang noon ng prinsipe na iwan ang tungkod kay Isong bilang alaala ng matanda sa kanya, at nanatili na lamang siya sa aming kaharian. Dahil alam ng prinsipe na isang araw ay talagang maghihiwalay din naman sila ni Isong, dahil sa obligasyon na naghihintay na nakaatang sa kanya, ang susunod na maging hari. At ang prinsipeng tinutukoy ko, Ginoo, ay siya ng hari namin ngayon. Wala pa namang balak na kunin ng aming hari ang tungkod, Ginoo. Nais lang niyang malaman kung sino na ang may hawak niyan. At ikaw pala yun. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Ginoo? Ako si Nathaniel. Pero tawagin niyo na lang ako sa pangalang Athan, mga Ginoo. Nathaniel. Nais ko na rin lang malaman mo na may konting kaguluhan ngayon sa nasasakupan ng aming kaharian dahil sa pagpasok ng iba't ibang klase ng nilalang na hindi rin namin kauri. At may hinala ang aming hari na may kinalaman sa oras at pagre-reversa nito ang pagpasok ng mga nilalang na yon dahil sa espasyo ng dimensyon namin. At sa hinala nga ng hari, dahil yan sa tungkod na hawak mo. Kaya't darating ang oras na babalik kami, Nathaniel. At baka sa oras na yon ay baka kunin na namin ang tungkod. Depende yon sa pagsusuri ng aming hari sa mga susunod na panahon. Dahil sa ngayon ay baka mas lalong makasama sa kaguluhan pag naroroon na ang tungkod sa aming bayan. Ginoo, hindi ko naman po balak na itago ito at angkinin ng mahabang panahon. Kung nais nyo na nga itong kunin ngayon, ibibigay ko naman. Kasi baka mas lalong pagmulan pa ito ng mas malalim na kaguluhan. Mabuting nilang. Pero sa ngayon ay hawakan mo muna yan, Ginoong Nathaniel. Aalis na kami, Ginoo, at sa inyo mga nilalang. Paalam pa ng dalakit noon. Pagkatapos ng tingin nito kay Athan ay tumango pa ang mga ito kina Timot at Apo Iraya. Ngunit nang bigla na lang isang nilalang ang bumagsak mula sa kawalan na may tangan-tangan isang malaking itak. Mahaba yun na parang espada. Buti na lang ay agad na nakailag ang mga dalakit noon sa pagbagsak noon. At mukhang si Yvonne ang unang puntirya ng pagtaganong nilalang. Agad na umatras naman sina Athan, Apo Iraya at Timot dahil sa nakita nila na panganib ang dala ng nilalang na yun. Kasabay ng paglitaw pa ng apat na nilalang na katulad din noon ang kasuotan. Ang suot kasi nung umataking nilalang kay Yvonne ay isang itim na kapa na makinang din ang kulay. Tapos ay kasing tangkad din lang ng mga yon ang mga dalakit nun. Pero ang balat ng mga ito ay may mga buhok na medyo makapal. Pero makikita mo pa rin naman yung tekstura ng balat nila. Pero gaya rin ng mga yon ng mga dalakit nun na may patulis na tenga. At mas mabagsik ang itsura ng mga ito dahil sa may mga nakausling pangil ang mga yun sa kanilang bibig. Mahaba rin ang buhok nila na purong-purong itim ang kulay. Sabi ko na nga ba, Ibon, nasundan din namin kayo. At kayo lang din pala ang magtuturo sa amin kung nasaan ang tungkod. At nararamdaman pa namin ang isang malakas na puwersa ng talim. Wika nung nilalang habang tumatayo mula sa pag-atake nito kanina na yung lupa lang naman ang tinamaan niya. Sa pagtayo niya at sa huling sambit niya ng talim
Sabay duro nito ng kanyang mahabang itak kay Atan. At sinabayan din nyo ng pagtingin ng iba nitong kasamang dumating kay Atan na may hawak din ng mahahabang itak. Parang mga berdugo ang yun sa kanilang postura. Hindi naman sumagot sa nilalang si Atan. Bagkos ay tinanong niya si Apo Iraya ng, "Apo, ito na ba yung gulo na sinasabi mong darating?" Tumangulang naman noon si Apo Iraya. Sabay ikot ng kanyang sibat na baston at tusok ng talim nito sa lupa. At kasabay na noon ang paglitaw ng kanyang malahalimaw na gabay. Ibig sabihin, nagpapahiwatig na si Apo Iraya na malalakas ang kalaban na mga kaharap nila. Doon ay nagpalit naman ng normal na aswang pa lang si Timot dahil sa maliwanag pa ng mga sandaling iyon. "Nathaniel, kaya mo bang protektahan ang tungkod?" Tanong ng dalakit nung si Ibon kay Atan ng medyo pasigaw. "Hindi ko yun may papangako, Ginoo. Pero mawawala muna ako bago nila makuha to sa akin." Sa pagtugon ni Atan ay siya namang pagbunot ng mga dalakit nun ng kani-kanilang mga sandata na mga nagbabagang punyal. "Itios, bumalik ka na sa iyong pinanggalingang lugar bago namin kayo lusawin dito sa daigdig ng mga tao," wika ni Ibon. "Bakit di mo subukan, Ibon?" Sagot nung nilalang na ang pangalan pala ay Itios. Ngunit ginamit ni Atan ang tungkod. Sabay suntok niya sa nilalang sa mabilis na paglapit niya dito. Dahil sa pagbali nito ng segundo. At nakasanib na rin pala sa kanya si Cartel ng mga oras na yon. Sa bilis ng pangyayari, tumilapon sa tubig yung isang nilalang na nagngangalang Itios. Di agad nakagalaw ang mga kasama nito dahil sa ang tingin nila kay Atan ay isang normal na manggagamot lang o tao. Pati yung mga dalakit nun ay natigilan sa ginawa niya. Nagwika pa siya ng, "Oh, ayan. Sinubukan ko na. Mabuti pa ay umalis na kayo dito bago ko pabunutin ang 13 talim ko. Dahil tiyak na hindi nyo magugustuhan ang mga mangyayari kapag sinimulan ko ng gamitin to." Babala ni Atan sa mga kasama pa ni Itios. Nang biglang lumundag naman papaahon si Itios mula sa tubig, papalapat agad sa lupa. Ngunit wala namang bahid yun ng pagkabasa. Sabay wika ito ng, "Hindi na masama para sa nagtatangan ng tungkod at balaraw." Sa udyat ni Itios ay agad na sumugod ang 4 na kasama nito. Ngunit bago makalapit ang mga yon kay Atan, lumitaw ang 3 dalakit nun sa harapan niya upang salubungin ang mga nakaitim na nilalang. Nagpanlapat ang mga nagbabagang punyal ng mga dalakit nun at ang itak ng mga nakaitim na nilalang. 3 lang nun ang humarap sa 4 at si Ibon ay inatake si Itios. Sa paglalapat ng nagbabagang punyal ni Ibon at malaking itak ni Itios, nagsimula ang kanilang bunuan para sa buhay ng isa't isa. Halos magkasing lakas lang ang bawat panig ng mga yon. Kakita nila Atan sa husay nila sa pakikipaglaban sa mga tangan nito. Ngunit hindi naman pumayag sina Atan, Apo Iraya at Timot na manood na lang sa sandaling yon. Sa pagkumpas ni Apo Iraya sa kanyang sibat na baston, isang malakas na paghawi ng braso ng kanyang gabay ang ipinatama nito sa isang katunggali ng dalakit nun. Agaran naman na tinulungan ni Timot ang isa doon dahil sa dalawa ang kalaban nung isa. Binunot na rin ni Atan noon ang kanyang 13 talim at pinili nito na tulungan ang isang dalakit noon na nakikipaglaban sa may itim na kapa.
Sa pagsulpot ni Atan sa pagitan nila, hawak ni Atan ang tungkod sa kanyang kaliwa at ang balaraw naman ay nasa kanan niya. Sa pag-unday nito ng talim ng balaraw, nailagan yun ng nilalang. Sabay bawi nito ng kanyang malaking itak kay Atan. Pero sangga ni Atan gamit ang talim, sabay baliktad niya ng kanyang kaliwang kamay ng tungkod at binitawan nito ng biglaan. At pahuling tikom ulit ng kanyang palad upang mahawakan ang dulo ng tungkod. Inadjust lang niya ang pagkakahawak doon kumbaga, dahil para pala yun sa paghampas niya ng tungkod sa ulo nung nilalang, habang naglalapat pa ang kani-kanilang patalim gamit ang kanilang mga puwersa. At sa pagwasiwas nga ni Atan, tumama sa kanang bahagi ng ulo ng nilalang ang dulo ng tungkod. Sa pagbagal ng segundo, nakita ni Atan ang paghiwalay ng kaluluwa nung nilalang na yon. Tapos ay bigla na lang nalaglag yung itak nun dahil sa biglaan na ring naglaho yung nilalang sa kanyang harapan. Natigilan ng mga dalakit nun sa ginawang yun ni Atan nung nakita nila ang pagpaslang nito sa nilalang. Parang ang bilis naman niyang ginawa yun. Pati yung mga kalaban nila ay natigilan at napaatras. Pati yung si Itius. Ano? Bakit kayo natigilan? Uwi ka ni Atan. Nagtipon-tipon nun sina Itius at ang tatlong natitirang kasama nito. Tumigil sila sa pakikipaglaban. Mukhang napagtanto nila na hindi pipitsuging tao ang may hawak ng 13 talim at ng tungkod.